Nakita niya ang hindi maintindiang ekspresyon sa mukha ng kanyang mapapangasawa habang hinihintay ang kanyang pagdating. Ang ganda mo, mahal. Tanging nasabi ng lalaki nang magkatabi na sila. Salamat. Ang gwapo din pala ng mapapangasawa ko. Ngayon mo lang nalaman. Tila ba'y nagtatakbong sabi nito. Tinawanan niya lang ito tsaka sabay ng humarap sa pari. Tatlong salita ang nagtali sa kanila sa kasal na meron sila. Salitang kanilang sabay na binitawan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga mahal nila sa buhay. I love you, Jasper, Jack, and Vegas. Nakangiting anya ni Quina sa lalaki matapos ang kanilang halik sa isa't isa. Napangiti din naman ito sa kamungabot ng isa pang halik. I love you too, Mrs. Quina Madrigal, Enriquez. Nakangiting anya ng lalaki sa kamuling bumalik sa kanyang room. Wakas, isa na namang nakakatuwa at nakakakilig na kwento ang ating natunghayan ngayong araw. Kaya naman maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman hi po kay Ma'am Annabel Banyares from Bulihan Silang, Cavite, Judy Santos from Fujairah, UAE. Also sa mga taga Mabilon, Washington, Aklan, De La Cruz and Bautista family, Lizelle Serrano from Israel, Jocelyn Labuhin, OFW from Hong Kong, Bernie Mamak from Mandaue City, Cebu, at Ruby Ann Aligoyo from Bicol, Naga City. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa muli, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren. Ang tigas naman ang puno na to. Teka, may ulan ba akong ganito? Kailan ba ako nakabili ng ganito? At saka, bakit parang nakayakap sa akin? Saan ni Wendy sa kanyang isipan nang siya ay magising? Nanlaki ang mga mata niya nang makita na hindi pa na niya kwarto ang kanyang nilulugan. Napatingin siya sa kanyang katawan at napagtanto na wala siyang saklot. Doon niya rin napansin na isang lalaki pala ang kanyang katabi at hindi unan. Gosh! Hindi makapaniwalang saad ni Wendy habang nakahawak sa comforter na nakabalot sa kanyang katawan at habang nakatingin sa lalaking katabi niya. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata nang makitang hindi lang pala ito basta-bastang lalaki, kundi ito pala ang boss niya sa pinagtatrabahuan niyang malaking kumpanya. Oh my gosh! Oh my gosh talaga! Hindi makapaniwalang saad ni Wendy habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Kahit masakit ng kanyang katawan ay dali-dali siyang nagbihis para naman makaalis na siya agad. Nang matapos ay wala na siyang pinalampas at mabilis na nga siyang umalis sa kondo ng lalaki. Walang ya, saan ka nang galing? Nag-aalalang tanong ni Jenna sa kaibigan nang makauwi ito sa kanilang apartment. Nagulat naman si Wendy sa naging pagsigaw sa kanya ng kanyang kaibigan. Nalasing ako. Wika ni Wendy, hindi malaman kung itutuloy ba ang sasabihin o ano. Nakita niya ang pagbunot ng noo ni Jessa sa kanya. Alam niyang labis na ang pagtataka ni Jenna sa kanya. Alam kong hindi yan ang nangyari, wika ni Jenna. Huminga na muna ng malalim si Wendy bago kinuwento ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. Paiba-iba naman ang reaksyon ni Jenna habang nakikinig sa mga kinuwento ng kanyang kaibigan sa kanya. Dahil sa pangyayaring panluloko ng ex-boyfriend ni Wendy sa kanya, kaya siya napunta sa isang bar. At doon nagpakalasing. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang gawin niya dahil sa labis na kalasingan. Kaya naman hindi niya alam kung ano-ano ang mga pinaggagawa niya. Nakita niya kasi ang kanyang ex na may kahalikang ibang babae at nalaman pa niyang nabuntis ito. Kaya naman labis ang sakit na naramdaman ni Wendy sa kanyang nalaman. Sino ba naman ang hindi masasaktan sa nangyaring pagtataksil na yun? Na halos 4 na taon silang magkasama tapos malalaman niyang may nabuntis pala itong iba. Kaya naman pumunta siya sa bar at